Ilang mga kapatid natin ang nagsimula ng dumalaw sa puntod ng kanilang mga yumao sa Manila North Cemetery. Para sa update, magbabalita live mula sa Manila North Cemetery, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, mga kapatid, kumpara ng mga nakaraang araw, mas unti-unti nang dumarami yung mga nagdaratingan at bumibisita dito sa Manila North Cemetery para sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao. Kaya naman nakaset up na rin ngayon ang ilan sa mga paghahandang ginagawa nitong sementeryo. Gaya na lamang dito sa areang ito, nakapwesto yung wristband tagging para sa mga bata. Lahat kasi ng mga batang papasok sa sementeryo, lalagyan muna ng tag, no? O wristband para nga mailagay doon yung pangalan ng kanyang magulang at saka pangalan din ng bata, maging yung contact number in case na mawala o hindi makita. So ilalagay nila yan hanggang sa makaalis, no, dito sa sementeryo para for easy identification. Bukod dito, nakaset up na rin, Cheryl, itong puntod finder assistance kung saan bago ito, no, at ngayon lamang araw ito nagsimula yan. So yung puntod finder assistance para nga sa mga nakalimutan na kung saan ba nakapwesto yung kanilang mga mahal sa buhay na puntod, no, yung mga yumao nila mahal sa buhay, mas madali makikita dito sa pinaka-sementeryo. 54 hectares kasi itong sementeryo, malaki-laki, kaya naman talagang mas madaling makita kung maasistihan na sila ng mga tao dito. Bukod dito sa sementeryo, Cheryl, unti-unti na rin dumarami yung mga namimili naman sa flower capital ng Maynila na Dangwa. Pero daing ng mga nagtitinda, matumal pa rin daw kumpara ng mga nakaraang taon yung mga tao doon. Dati ro kasi kapag ganito October 29 na, mas marami na bumibili rito o nag-advance order. Kaya ang ilang tindera, mas kaunti na lang din ang inangkat ngayon ng mga produkto. May ilang bulaklak din kasi ang bahagya ng tumaas ang presyo. Gaya ng roses na nasa 350 pesos na per dozen mula sa dating 200. Ang carnation, 200 piso na per half bundle mula sa dating 180 lamang. Hindi nalalayo riyan ng Malaysian moms na 250 ngayon mula sa dating 180 pesos din. Tumaas naman ng mahigit 100 ng orchids na nasa 750 pesos ngayon ang 3 dosena. Naglalaro naman sa 350 hanggang 1,500 pesos sa mga arranged baskets ng bulaklak, depende sa laki. May mga hindi naman daw gumalaw na presyo ng bulaklak gaya ng maliliit na flower basket na nasa 100 piso lamang. Pati na yung gerbera na nasa 200 hanggang 250 pesos per bundle at stargazer na nasa 150 hanggang 180 depende sa bilang ng petals. Mabenta naman daw ngayon yung mga imported na bulaklak gaya ng sunlight at pingpong dahil sa makulay at pabilog nitong itsura. Sabi ng mga nagtitinda, posibleng nagtitipid na raw ngayon yung mga namimili. Kaya para mas makamura pa, pwede naman daw bumili ng tingi-tingi at sila na lang mismo ang mag-a-arrange. Mabalik lang tayo dito, Cheryl, sa Manila North Cemetery para nga mas madali ding makapunta ang mga kapatid nating bibisita sa kanilang mahal sa buhay na yumao. And meron ditong libreng sakay ng mga e-trike, no? Para nga madali na mapasok. Main road lamang pero at least mas malapit-lapit na nila mapupuntahan yung kanilang mga bibisitahing mga puntod. Pero itong e-trike na to, itong libreng sakay, hanggang Biyernes lang daw yan. Kasi nga yung inaasang dagsa o volume ng mga tao dito baka hindi na rin makaabante, no? Itong mga sasakyan to, kaya may mga naka-standby naman ng mga wheelchair para sa mga mahihirapang mga senior citizen na bibisita pa rin dito sa sementeryo. Inaasahan kasi naaabot ng 2 milyon ang posibleng dumagsa o dumaan at pumunta dito sa Manila North Cemetery sa kabuuan ng undas ngayong taon. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.